Pagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hayaan doon natin sa mga oras na ito. Samantala naroon, marahil sa mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, mayroong mga nakikita nating mga pangyayari na tila baga na naguguluhan yung ating mga kaisipan. Lalo na yung issue pagdating doon sa sino ba yung nagsasabi ng totoo at tama. Dahil sa ating kapanahonan ngayon, even yung mga kilalang mga personalidad, di ba? Meron silang mga pangangatwiran na sa tingin nila ay yung kanilang mga tinatayuan ay pinangangatwiran nila na sila yung tama. Kaya lagi natin pinapaunawa na napakahalaga, lalo na dito sa ating bansa, nakilala ho tayong Kristiyanong bansa, the one of Christian nation in Asia. Ibig sabihin, bakit ba tayo tinawag na Kristiyano? Dapat alam mo natin yan. Yan ay binanggit doon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 11, talatang 26. Kaya tayo mga tinawag na Kristiyano dahil tinawag yung mga mananampalataya ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung tayo tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Napakahalaga po sa bawat mga batas. Imagine, even mga abogado, di po ba? Mga kilalang mga personalidad, meron silang mga personal na paninindigan. Kaya yung issue, may iwasan nyo sana natin yung maraming mga pagtatalo at may iwasan sana natin yung mga consequence na naranasan ng mga tao ngayon kung yung atin yung stand ng mga tao sa buong mundo, even yung mga tinatawag natin mga politiko na nagsulong ng mga batas na siyang pinagsususugan natin ngayon. Dahil meron nyo silang authority na sila ay makapagpasa ng batas, lalo na yung ating mga legislative, ay ito ay hindi sumasalungat doon sa higher authority. Kapag sinabi mo natin higher authority, merong batas ng tao na panlupa, meron pong tinatawag nating higher authority, ito po yung batas ng Diyos. Yan po yung paninindigan ng mga mananampalataya noong una. Naalala niyo po ba si Apostol Pedro? Noong panahon na pinadidinay sa kanya yung pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sila pumayag. Bagamat sila ay naandun sa persecution at sila ay naandun sa paghatol ng mga pinuno sa bansang Israel dahil sila pinatawag at sila ipinakulong, nag-stand pa rin siya doon sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya doon, paraphrase, alin po ba ang mabuti, ang sumunod sa tao o sumunod sa Diyos? As a under shepherd ng ating Panginoon, mahalaga yung paninindigan natin. Kaya sa panahon natin, napakapalad doon natin kasi kumpleto na yung Biblia. Noong panahon ng mga alagad, ibig ng mga propeta noon, hindi pa ho . Ngayon no, kumpleto na. Meron na ho tayong pagbabasihan. Katulad ng sinabi ni King David, naintindihan niya yung kahalagaan ng salita ng Diyos. Doon sa
Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 119, talatang 105, malinaw sinabi niyo, ang salita mo'y tanglaw, na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ko daraan. Mahalaga po yung stand natin ngayon ay hindi sumasalungat doon sa salita ng katotohanan. Yung pinag-aralan natin nung nakaraan, ang ating Panginoon mismo yung nagpahayag patungkol sa kanyang sarili. Sinabi nga doon sa John chapter 14, verse 6, Ako ang daan, ako ang katotohanan. Kasi yung salitang ako ang daan, ako, naghanap tayo ng daan, naghanap tayo ng katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya napakalaga na kinikilala natin ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang bilang tao, kundi ayon din kay Apostol Pablo at yung ibang isinulat ng mga alagad ng ating Panginoon, kay Apostol Juan. Malinaw ho eh. Siya po ay tunay na Diyos na nakitulad sa tao. Ibig yung patotoo ni Apostol Juan doon sa kanyang sulat sa 1 John chapter 5, verse 20, malinaw eh. Tayo ay nasa tunay na Diyos. Sino po yung tunay na Diyos? Sa ating Panginoong Kristo, siya ang tunay na Diyos. At tama din yung isinulat niya, yung sinabi ng ating Panginoon, Ako at ang Ama, diyan pa lamang mo ay iisa. Ano po yung naging aksyon ng mga dalubhasa sa kautusan? Sila po yung mga umuusig sa mga panahon sa Panginoon, sila po yung mga pinuno sa sinagogue. Kilalo sila sa mga mayroong mataas na posisyon na nakapagtapos sa paaralan ni Gamaliel. Nang pinag-aaralan doon, yung maging dalubhasa ka doon sa kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises, si Moises, pinahayagan ng Diyos para maisulat yung tinatawag nating Ten Commandments at yung isinulat niya mula doon sa the book, yung tinatawag nating Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Naisulat to niya yun hindi galing sa kanya. Malinaw na itinuro mula sa salita ng Diyos doon sa 2 Pedro Second Peter verse 20, chapter 1 verse 20. Pakinggan niyo mabuti ito para at least maintindihan niyo natin. Ito po yung truth. Para hindi tayo mabiktima ng kasinungalingan ni Satanas at katusuhan. Lalo na sa ating mga nangyayari ngayon, di po ba, babaguhin na yung gusto nilang baguhin yung Biblia na itinuturo natin mga mananampalataya. Gano'n ka-apekto ito sa kanila? Kasi itong mga taong walang takot sa Diyos, yung mga pinuno walang takot sa Diyos. Walang paggalang sa Diyos. Walang pagrespeto sa Panginoon. At yung kanilang ginagawa ngayon, katulad din na inuhula na ito yung mangyayari, katulad na naranasan ng ating Panginoon, mga namumusong
sa banal na espiritu. Wala na hong kapatawaran ito. Aralin niyo po yung life nila. Pag-aralan niyo yung uri ng buhay nila, yung kanilang mga gawa. Yan ang itinuro ng ating Panginoon. Makikilala natin yung mga bulaang propeta, mga bulaang guro, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya ito pong Biblia, abay napakalaga. Sabi dito, 2 Pedro, kabanatang 1, talatang 20 hanggang 21. Ito po sinabi mga katimsiking God's will. Kung tayo po'y naghahangad ng kalooban ng Diyos, maaaring tayo nasa iba't ibang mga bansa ngayon. Kung masusubaybayan mo itong live stream na to, ito po yung sinabi niya dito. Higit sa lahat, verse 20, 2 Peter, 2 Pedro, kabanatang 1, talatang 20. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yung for knowledge of God, hindi po for knowledge of man. Kaya yung isinulat nila, mula ito doon sa kaisipan ng Diyos. Kaya, kung naintindihan natin, mga kaibigan, kapwa akong mga lingkod ng Diyos, irerespeto at igagalang natin. Kaya kung tayo po ay nananatili pa rin, na tayo namumuhay pa rin doon sa flesh, human nature natin, katulad ng sinabi ng ating Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kaya kung naiintindihan natin ito, kung gagamitin natin sarili nating talino, sarili nating karunungan, kapuso tayo. Hindi niloob ng Diyos na makilala ng tao ang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating talino at sarili nating karunungan. Kaya napakalaga po yung God the Holy Spirit. Kung yung truth ang nagpapalaya, kung yung salita ng Diyos, yung katotohanan mula doon sa salita ng Diyos, ang nagpapalaya mula doon sa kabulagang espiritual, di po ba napakahalaga na kapag narinig natin yung salita ng katotohanan at itinuro ito ng mga tao na pinapatnubayan ng banal na espiritu, mula doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, alam nyo, baka matagal na tayong malaya. Kung narinig natin yung pagmamataas, yung kayabangan, ito'y bunga ng pita ng laman, itong katangian ito ay hindi galing sa Diyos, ito ay katangian ng dyablo at ng mga demonyo na nagrebelde sa ating Panginoon. Kung ating inamin at tinanggap yung katotohanan ito, ang dami yung nagtuturo ng salita ng katotohanan Ito po yung tunay na nagpapalaya. Salitang nagpapalaya. Kaya ako'y umaapila doon sa atin nung tema po ito ng ating edukasyon ngayon Dito po sa ating bansang Pilipinas. Liwanagin natin, lalo na may mga issue ngayon Yung Sodio Bill,
Yung issue ngayon sa atin ng mga bata, issue sa ating mga kabataan. Ano po ang issue ngayon? Yung kanilang kalayaan na gusto nila, sila yung nasusunod. E paano kung mali? Kaya mahalaga po na ito ay binibigyan ng pagpapaliwanag. Mahalaga. Ako po ay mananawagan. O kung kayo, ito po, kapag ito nasaksihan nyo, lalo na sa ating mga guro ngayon. Tema po ito na ibinigay ho. Araw ho ng mga wika ngayon. Tayo po mga Pilipino. Ipaliwanag mo natin kung ano ho ito. Malinaw, dapat naiintindihan muna ng guro. Pangalawa, na ipapaunawa natin, ano po ba itong salitang nagpapalaya? O bilang mga Pilipino, ang ating kahilingan na, bigyan na tayo ng pare-pares na kalayaan. Kaya nga meron tayong batas eh. Para masala ho natin, bilang mga Pilipino, tayo ba lumalabag na sa batas? At kung tayo po ay lumalabag sa batas, kung talaga po tayo nasa katotohanan, ba't tayo natatakot na tayo ay lumantad? Diba bilang paggalang at pagrespeto natin sa ating nakakataas na pinuno dito sa ating bansa at sa mga opisyal kasalukuyan, di po ba magsasubmit tayo? Itinuro yan eh. Roma chapter 13, kung naiintindihan nyo natin. Walang pamalang hindi mula sa Diyos. Nirespeto ng Panginoon kung ano yung pinili ng mga tao. Igalang natin sila. Dahil sila binigyan ng kapangyarihan magparusa doon sa mga taong sumasalungat doon sa batas. Tayo humisalig ang batas. At sa Biblia, nagturo sa atin yung kalayaan na meron tayo kasi ang Diyos, hindi mo tayo tinalian. Binigyan tayo ng kalayaan. Ang turo lamang, gamitin natin yung ating kalayaan sa paggawa ng kabutihan. Kung naiintindihan natin yung aral mula sa salita ng Diyos, i-apply mo natin sa buhay natin. Hindi lang po basta tayo magpakilalang tayo po ay man of God. Minsan kine-claim pa natin na tayo yung katatayuan ni Jesus Christ. Yan po ay inihula niya. Ang daming magpapakilalang sila yung Kristo. Mula ang Kristo. Ang dami magpapakilala na sila ay mga propeta, pero mula ang propeta. Suriin natin. Tinuro yan ng Panginoon eh. Matthew chapter 7. Yung daw po, mula ang propeta, makikilala sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Wala naman ng perfectong mga tao sa mundo ito, maliban sa ating Panginoong Kristo, tunay na Diyos na nagkatawang tao. Issue ito eh. Mga kilalang personalidad, inirespeto
at iginagalang ho natin. Sila yung mga pinuno na ibinoto ng mga tao. Sa ating kapanahunan ngayon, pakinggan niyo mabuti, ine-expose na ho ng Panginoon ang lahat ng uri ng kasinungalingan at katusuhan ni Satanas. Kaya kapag tayo yung ating paninindigan ngayon, yung ating stand ngayon bilang mga mananampalataya o bilang tao, kasi nais ng Diyos, pansinin niyo mabuti, wala ito sa salita ng ating Panginoon. Pag binasa niyo 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At tayo mga tunay na mananampalataya na tunay na nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon. That is our faith. Yung ating pananampalataya ngayon ay bunga ng ating pakikinig. At yung ating pakikinig ay bunga ng ating narinig na pangangaral patungkol sa ating Panginoong Kristo. That is our faith. Si Jesus Christ ay yung berbo. Sa Greek word ay logos. At yung salita, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At ang salita ay Diyos. Kaya meron tayong paggalang doon sa salita. Even yung mga itinuro ng mga propeta ng Diyos sa Old Testament, sa New Testament, yung mga author ng Biblia, kaya tayo sumusunod kasi ito ay salita ng Diyos. Meron nga lang specific, katulad nung yung command ng ating Panginoon sa bansang Israel. Pero yung aral mula sa ating Panginoong Kristo, kasi naganap na sa iyong kaganapan. Na sinabi doon sa kautusan. Kaya kapag ang Biblia po yung ating susundan, sa tulong ng Espiritu ng ating Panginoon, hindi ho tayo maliligaw. Yung katotohanan. Sino po yung katotohanan? Si Jesus Christ ho. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ano yung katotohanan? Para maunawa natin yung katotohanan, yung salita ho ng Diyos. Kaya kapag binaluktot natin itong katotohanan ito, dahil doon sa atin nung kabulagang espiritual, naniwala tayo sa ating sariling karunungan, sariling katalinuhan, kaya nagkaroon tayo ngayon ng maraming mga hidwang pananampalataya na sinasabi nila, umanib kayo dito sa aming church, maliligtas kayo. Hindi po ba tayo nagtaka doon sa mga kaanib? Hindi po ako galit sa inyo. Mahal ko nga ho kayo Kahit itong aming sinasabing ito ay hindi ito maganda sa inyong pakinig o ito inyong masasaksihan. Hindi po ba? May pagkakataon na minsan ay ang hirap tanggapin ang katotohanan. Pero kung bukas yung ating kaisipan, binuksan ng ating Panginoon, at ito'y ating tinanggap at pinaniwalaan natin. Sa halip na paniwalaan natin yung kasinungalingan ni Satanas at yung kanyang katusuhan, na idinidinay niya Dapat maging aware ito sa atin. Dapat tayo po ay nagbabantay kasi sa social media, uti-uti na lumalantad. Naintindihan po ba natin? Kaya lang hindi po sila lubos na makalantad. Kasi merong mga totoong Kristiyano pa na hindi sila natatakot, natayuan yung kanilang pananampalataya na natutunan natin, narinig natin patungkol sa ating Panginoong Kristo. The Lord Jesus Christ, kaya fix our eyes to Jesus.
He is the author and finisher of our faith. Pag nakatuon, i-remind sa atin ng Banal na Espiritu yung kanyang mga pangako sa atin, yung kanyang mga ipinahayag sa atin. We need to stand our faith to the Lord intentionally. Fight a good fight of faith. Lalo na ho kung tayo mga under-shepherd ng ating Panginoon. Di po ba? Kung nasa atin yung puso ng ating Panginoon, yung pagmamahal ng Diyos, kung nasa atin yung kaisipan ng Diyos, yung salita ng Diyos na atin nung binasa, binulay-bulay natin araw at gabi, ito'y ating ipinamuhay, yun po yung sinabi ni Apostol Pablo. Kasi Apostol Pablo, may panginginig pa, hindi niya pinangawakan sa iyo dalubhasa sa kautusan, kundi inari niya itong walang kabuluhan. Makilala lang niya na lubusan ng ating Panginoong Sukristo, kaya yung kanyang ipinapangaral ay may kinalaman doon sa ginawa ng ating Panginoon, doon sa cross, may 2,000 taon na nakakaraan, na sinabi niya na ang ating Panginoong Sukristo, 1 Corinthians chapter 1 verse 24, siya yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ay sa panahon natin ngayon, tama ang sinabi ng ating Panginoon na ipinahayag kay Daniel, mag-i-increase yung knowledge. Imagine, di ba kilala naman ninyo si Noli de Castro, di po ba? Dati ho yung naging senators, naging vice president. Bahagi yan sa gumawa ng batas eh. Meron tayong kapanatagan sa puso natin. Kapag nakita natin at meron tayong magiging desisyon na hindi sasalungat doon sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo yung mga taong guilty? Ito yung taong hindi makalantad. Bakit to? Kung ikaw ay talagang totoong nasa katotohanan, pagkakataon mo ito eh. Ibig nga sa ating mga under-shepherd ng ating Panginoon eh, kung talagang totoong tayo pinili ng ating Panginoon. Mangyayari yan in the last day. Haharap tayo, katulad ng naranasan ni Apostol Pablo. Pagkakataon natin yon para ma-share natin yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Sukristo. Bibigyan tayo ng karunungan mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para yung mga maling paratang sa atin, yung kasinungalingan ni Satanas at ng kanyang mga kampon, ipahiya ito. Depende doon sa stand ngayon ng mga mananampalataya. O di po ba, minsan tayo po mga under-shepherd ng Panginoon, yung ilalike lang o i-comment lang, i-share ng mga hindi makapag-share eh. Member na natin yan. Pero yung mga walang kakwenta-kwenta, na i-share natin ito, nalalike pa nga natin, nakapag-comment nga tayo eh. Yan na po yung realidad na nangyayari in the last day. Yung sinabi mismo ng ating Panginoon, pag tayong mga mananampalataya, hindi natin tinayuan yung ating pananampalataya. Hindi natin nagkaroon tayo ng hiya o takot na ipakilala kung sino yung ating Panginoon. Maring ito ay mga kasama natin sa trabaho. Maring ito ay co-teacher natin. Maring ito ay kasama natin doon sa ating trabaho na meron tayo sa pribado, sa gobyerno.
o kung tayo ay naando sa gobyerno ngayon o isa tayo sa mga pinuno, di ba meron napakalagang posisyon tayo? Kung talagang tayo ay kabilang doon sa mga anak ng Diyos, mga taong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yung pagiging mga anak ng Diyos, children of God. Alam niyo po ba itong ating kalalagayan ito? Napakapalad doon natin ngayon. Bagamat ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng Diablo, yung mga anak ng Diyos hindi pwedeng anhin. Alam mo yan, Satanas, ayaw mo yan, mga demonyo. Alam mo yan. Kasi yan na salita ng katotohanan. Hindi tayo pwedeng anhin ng Diablo. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, if God is with us, Romans chapter 8 verse 31, who is against us? Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors through Him. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Pero kung tayo nasa laman, sabihin natin tayo Kristiyano, kaya ang dami ho ngayon lumilihis sa katotohanan at namusong ngayon sa ating Panginoon. Kaya wag ko tayong magtaka kung bakit may Marcionism. Alam niyo po ba ibig sabihin na masisim? Nagpaparatang na si Jesus Christ ay isa daw komunista, siya yung pasimuno. Siya ay mamamatay tao, siya ay Diyos sa kadiliman. O nasaan na tayo? Imagine, ito ay viral. Kinausap mo pa nga eh. Alam mo ba ang turo ng Biblia? Ni pakikipag-usap sa ganitong uri ng tao eh. O kung ikaw ay isang politiko na namumulitika, iisipin mo, sayang din ang butin to, dami nitong kaanib eh. Pero kung tayo ay mga God-pleasing at hindi man-pleasing, tatayuan natin ng posisyon natin. Yung pagkakataon na yun, pwede natin kapatid natin yun sa Panginoon. Bagamat magkakaiba ang pangalan ng ating banner, pero kung si Jesus ang sentro, baka noong pa man nakakahalata na tayo dyan eh. Kung talagang totoo tayo nagmamalasakit at nagmamahal, noong pa man kinausap niyo na, hindi sana magkakaganyan yan, mga yan eh. Kaya minsan di maiwasan sa atin yung spirit of compromising. Compromising spirit. Maaaring yan yung nakarating na sa atin eh, bago yan magdeklara eh. Ako nga ho, personally, isa ako missionary for almost 20 years. 2 beses akong bumabalik doon sa misyon namin doon sa Mindoro. Kaya laki ng pananagutan ng mga yan. Buti na lang merong mga mananampalataya nag-stand doon sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yung iba, inalok ng mga material, may binigyan ng sasakyan, ganyan ang Diablo, si Satanas magnanakaw, wala siyang pag-aari. Kaya kung tayo mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, kilala po ba natin kung sino yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat? Yung kanyang yaman, siya yung milikha ng langit at lupa, lahat ng bagay na nasa ilalim ng lupa, ibinasa karagatan. Nilikha tayo para sa Kanya, hindi para sa Diablo. Hindi para sa mga demonyo o mga taong makapangyarihan sa ating kapanahonan ngayon na walang takot sa Diyos. Kaya nakakalungkot tayo kung tayo Kristiyano, hindi natin kayang tayuan yung pananampalataya. Sorry to say.
Wala tayong karapatan na pangunahan yung mga kawan na mananagot tayo sa Diyos. Lalo na kung hanggang ngayon, makalaman pa rin tayo. Salib na masunod na ang Panginoon, salib na i-deny natin yung ating sarili at pasanin natin yung cross araw-araw dahil sinundan natin ang ating Panginoon dahil sa mundong ito na pansamantala nating tahanan, si Satanas against do sa naisin ng ating Panginoon, yung mga tao nasa kadiliman, mas inako pa nila yung kadiliman, salib na piliin nila yung kaliwanagan. Kaya huwag tayong magtaka na kahit anong gawin natin kabutihan doon sa mga taong nasa kadiliman, mga taong salungat sa katotohanan, hindi nila ma-appreciate. Ito ngayon nakakatakot. We are living in the last day. Kasi sinabi mismo ng ating Panginoon, napakasimple lang. After na marinig natin ang salita ng katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng ating Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ngayong issue ngayon about eschatology. Ang pinakamainam at ligtas na pamamaraan kaysa tayo ay mag-conclude na hindi malinaw yung ating stand. Pinakamahalaga sa atin, mga mananampalataya, kapwa mga lingkod ng Diyos, maging handa tayo lagi. Anumang oras, anumang araw, o sa mga susunod pang mga buwan o taon, yung spiritual natin nakalalagay sa harapan ng ating Panginoon. Meron tayong kapanatagan. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat na Roma, Kabanatang 5. Meron tayong kapanatagan sa puso natin. Kaya tayo nagtitiis. Kaya tayo nagtatiyaga. Yung pagtitiis natin, nagbubunga ng pagtitiyaga. Yung pagtitiyaga natin, nagbubunga ng katatagan sa ibang salin, sa NIV, karakter. Yung karakter ho ng Diyos. At ito yung nagbubunga ng pag-asa. At itong pag-asang ito, mananatili sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Roma chapter 5 verse 5 na ibinuo sa ating mga puso. Kaya tunay na anak ng Diyos, legit followers or believers of Christ, yung pagmamahal na ito, sa kabila, ito totoo ito mga kapwa ko ng Diyos, lalo na kung tayo mayroong mga pinagkatiwalaan, mga kawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, as a under shepherd ng ating Panginoon. Itong pagmamahal na ito, it is agape love, it is not eros love, it is not phileos love, katulad na ini-exercise ng mga tao ngayon. It is not exotic love. Ibig sabihin, may kinalaman to about sex. It is agape love. Ito yung pagmamahal na unang ipinadama sa atin ng Panginoon nang ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung maalala niyo, sa kabila na naranasan ng ating Panginoon sa kanyang mga kababayan, na ang dahilan ng ating Panginoon para tuparin yung pangako ng Diyos sa kanila dahil siya yung Visayas, hindi siya kinilala. Even yung kanyang mga alagad na halos ay nakasama niya lagi habang siya ay nandito pa sa lupa. Itinakwil siya. Pero sinabi ng ating Panginoon, alam na ho ng Diyos yan eh. Ganyan yung mangyayari. Kasi nga siya po ay Diyos. Yung mga nangyari noon, yung nangyayari sa kasalukuyan, yung mangyayari sa inaharap. Kaya ang palatandaan doon, makikita niyo sa inyo sarili. Bilang Kristiyano,
Sa kabila ng naranasan natin sa panahon ng ngayon, may mararamdaman ka sa puso mo eh. Yung pangangailangan sa ating mga mananampalataya. Kasi tayo po yung pinahayagan ng Diyos. Tayo yung tinawag ng Diyos bilang asin at liwanag. Pag sinabing asin at liwanag, mabuting impluensya. Kung dati masamang impluensya tayo, ngayon magandang impluensya tayo. Pag sinabing liwanag, ayon kay Apostol Pablo, Romans chapter 5, verse 8 to 9, malinaw eh. Pawang mabuti, kung tayo nasa kaliwanagan. Pawang matuwid. At totoo, iyaan ang buhay na inaasahan natin kung talagang tayo nasa kaliwanagan. Hindi tayo galit sa tao, hindi natin kalaban ng tao. Ang kalaban natin, si Satanas at kanyang mga kampon. They are spiritual being. Sila yung sanhi kung bakit nagkasala yung unang tao even today sa ating kapanahon niya. Kasi alam na niya, Pahayag chapter 12 verse 12, na malapit na ang kanyang oras. Inaasahan tayo ng Panginoon, kapwa kong mga lingkod ng Diyos. Ito nangyayari ito, wag tayong matakot. Ang natatakot mawalan ng buhay, sabi ng Panginoon yan, ang siyang mawawalan nito. Pero hindi tayo natatakot na mawalan ng buhay, alang-alang sa ating Panginoong Kristo. Dahil sa yung source ng life, ang siyang magkakaroon. Hindi lamang po yung buhay natin na tinatamasa natin habang tayo nasa physical na katawan. Yung promise ng Diyos, eternal life. Alam niyo po ba yan? Walang katapusan, walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Sige ho, kapag tayo ay nadeceive ng Diablo, naalok tayo ng kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, pansamantala lang ito. Isang araw, si Satanas, meron niyang kapalit. Kasi gusto niya, hindi lang siya ang mapunta doon sa impyerno. Hindi lang yung mga kampon ng mga anghel na nagrebelde na sumama sa kanya, kundi sa huling pamamaraan, pagkakataon, gagawin niya ito para masaktan yung puso ng ating Panginoon. Kasi tayo nilikha ng Diyos ayon sa larawan at wangis ng Panginoon. Yun lang ang kanyang ginagawa ngayon. Kasi nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. Kung narinig mo itong message na ito, kaibigan, kapatid, kapwa ko lingkod ng Diyos, magpalad tayo, nahayag na sa atin yung salita ng Diyos. Tayuan mo natin. Stand or pray to the Lord intentionally. Yun yung ating pananampalataya ngayon na ating in-exercise. Fight a good fight of faith. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Pangawakan natin yung buhay na walang hanggan. Dito tayo tinawag ng ating Panginoon para tayo sumaksi doon sa mga tao. Maaaring ito sa pamilya natin, sa ating mga anak, kung hindi pa sila Kristiyano, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Samantalay na natin pagkakataon. Kapatid, kapwa ko lingkod ng Diyos, wag natin itong baliwalain. Humingi tayo ng wisdom and understanding mula sa banal na Espiritu para masunod natin na lubos yung kalooban ng Diyos. Sa ganon tayo magiging karapat-dapat sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. Sumagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at tumawa ang ating pagkakilala sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa Diyos. Kapatid, pahalagan natin yung ating pananalangin. Kung tayo tinuruan ng ating Panginoon na tayo mag-ayuno, mag-ayuno tayo. Kung tayo tinuruan ng ating Panginoon na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos, hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ito'y aral mula sa ating Panginoon, ipamuhay natin para tayo maging tunay na matalino at marunong. Hindi lang po tayo basta nakikinig, basta sa ulado natin ng Biblia, pero wala tayong desire sa puso natin, intensyon na ipamuhay natin yung salita ng Diyos.
Baka ang hangarin lang natin, tayo maligtas, pero yung pagpapatunay ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, yung ating pagsunod o sa salita ng Diyos bilang pagpapakita ng pagsasubmit natin, pagpapasakop natin sa kapangyarihan ng Diyos. Wala tayong intensyon. Kapatid, faith without action is dead. Hindi ito makapagliligtas. Simple panalangin galing sa puso. Kung itong mensahe ito mula sa Panginoon, ay napakinggan mo ngayon. Ikaw man ngayon ay isa ka sa mga pinuno dito sa bansang Pilipinas o sa iba't ibang mga bansa. Isa kang ngayon na napakayamang tao, pero wala kang kapayapaan sa puso mo. Financial stable, material stable, pero pamilya mo naman, unti-unting winawasak ng diablo. Ito yung mensahe sa iyo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Itinuro yan ni Apostol Pedro. Kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Wala nang iba, hindi reliyon, hindi parami ng church, hindi pagandaan ng church. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Trust in the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, pinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay nakasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, hindi lang po sa pisikal. The reason why the Lord Jesus Christ came on this earth more than 2,000 years ago nakakaraan, ayon ng Diyos ng tao, tayo mapunta doon sa impyerno. Yung impyerno para na kay Satanas doon sa kanyang mga kampo. Tayo pong mga tao, tumawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon. Sincere sa puso natin, kilalanin natin siya ay Diyos na nakitulad sa tao. Siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating Redeemer. Siya yung ating Deliverer. Siya yung ating Provider God. He is the source of life. Trust in the Lord. Yung kasalanan ng tao, ito yung magdadala sa atin doon sa impyerno. Pagsisihan na natin, talikuran na natin ang ating mga kasalanan. Simple panalangin galing sa puso. Kaibigan, kapag ito ginawa mo, ang pinakaligtas na pamamaraan para tayo makaiwas doon sa kasamaan ng mundong ito, sa panahon na i-allow na ng Diyos. Ang Diyos pa rin po magpapahintulot na mangyari na yung the second coming of the Lord Jesus Christ at ng katapusan ng mundo. Kailangan nating makabilang tayo doon sa mga anak ng Diyos. Pinananahanan ng Espiritu ng ating Panginoon. Simple po na lang galing sa puso. Sumabay po kayo. Hindi po ito sa apilitan. Saan man tayo naroon ngayon, kaibigan, kapuso, kapamilya, o kapwa kong mga Pilipino. Laging tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon namatay sa krus. Dahil sa pagmamahal sa atin. Sumabay tayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po ako sa iyong ginawa sa buhay namin, Panginoon. Inialay mo ang buhay mo, alang-alang sa amin. Naghirap ka doon sa cross. Dinanas mo, Panginoon, ang parusa na hindi dapat sa iyo, kundi ito'y para sa amin, Panginoon. Panginoon, kinikilala namin. At pinagpapasalamat sa iyo ginawa mo doon sa cross. Kaya sa oras na ito, Panginoon, humingi po ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan na ginawa laban sa iyo, sa aking mga naisip, na salita, na ikilos, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po ako. Sa oras na ito, hinihiling ko po, Panginoon, na ang aking pangalan ay ilista mo sa aklat ng buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita at pinananampalatayanan ng buong puso bilang aking Panginoon
at aking tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Ilista mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Turuan mo po ako, Panginoon, na maunawaan ko ang iyong mga salita sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aking kaisipan upang ang iyong salita, Panginoon, ay aking maipamuhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat din sa pagpapatawad mo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. I love you. God bless you all. Mabuhay po tayong lahat.